Nabunyag ng umanong mga maiitim na plano ni Pangulong Kuting Jr. na maaaring magdulot ng malaking epekto sa bansa. Ayon sa mga ulat, ilang matataas na opisyal ng gobyerno ang nagsiwalat ng mga dokumento na nagpapakita ng mga patakaran at proyekto na lumalabag sa konstitusyon at mga batas ng Pilipinas. Ayon sa mga nagsiwalat, ang mga plano na ito ay labag sa interes ng publiko at may intensyon na makinabang lamang ang mga ilang individual o grupo. Dahil dito, ilang mga abogado at grupo mula sa oposisyon ang naghahanda na ng mga kaso na isasampa laban kay Pangulong Kuting sa Korte Suprema. Sinasabing may sapat na ebidensya upang mapatunayan ang mga iligal na gawain at maipakita ang pag-aabuso ng kapangyarihan. Ayon sa mga abogado, layunin nilang tiyakin na mananagot ang mga sangkot at maprotektahan ang interes ng bayan laban sa mga maitim na plano na ito. Naglabas na rin ng pahayag ang palasyo na itinanggi ang mga akusasyon at sinasabing walang katotohanan ng mga paratang. Ayon sa mga tagapagsalita ng Pangulo, ito ay bahagi lamang ng isang smear campaign laban sa administrasyon. Ngunit ayon sa mga eksperto, mahalagang masusing imbestigasyon ang mga aligasyon upang malaman ang katotohanan at mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Natin, hindi ang pamumulitika. Yes. It is a constitutional option. Hindi pamumulitika yan. We are trying to save the country. We are trying to save the people of this country. Sa kabaliwan ng isang presidente ngayon. So, tumindig tayong lahat. Kayong nasa gabinete, kayong nasa kongreso, kayong nasa Supreme Court, sa Judiciary. Tayong lahat, kayong mga local officials, tumindig tayo. We know na matitino kayo. Ang hindi matino yan, di na presidente natin bangang. At by the way, Frank, may breaking news sila. Yes. Ito, GMA nag-post. Basahin na natin. Panawagan ng people power ni Atty. Roque maging ground na siya ikukulong sa utos ng Kongreso. Hindi ba ito kabaliwan, Yusik Ben? Bago tayo matapos ngayong araw na to, pwede rin kaming ipanawagan na ipakulong din dahil nananawagan kami ng pagbabago sa nabubulok na gobyerno. Go ahead, Yusik Ben, sa panawagan kabaliwan na yan. Kabaliwan. We, the sovereign Filipino people, we have the sovereign power. We have the sovereign will na kung ang bansa ay lulubog, ang bansa ay at stake in time of danger, karapatan ng taong bayan ang magsalita laban sa magbanta ng ating demokrasya. Iyon ang nangyayari sa Davao. Ito ang nangyayari kina Harry Roque. Ito ang nangyayari ngayon sa pagsalakay nila sa karapatan at pagkahasa sa kalayaan ng mamamayan. Kaya ang panawagan na ngayon ng taong bayan na ang titindig at gagawa ng paghukom batay sa mapayapang paraan. Tsaka dagdagan ko pa. Go ahead. Yung ginulo nilang Davao is a diversionary tactic. Go. Para dito hindi mangyari ang people power. Pero mali sila dahil nag-umpisa na tayo. We have to count down. Papunta na tayo doon. Towards sa pagpapalayas kay Marcos. Towards sa pagpalayas kay Marcos. Ayun, malinaw na mga kababayan. Yes, sobrang linaw. Actually, Eric, gusto rin natin paalalahanan ng publiko dahil maraming ginagamit po ngayon ng Philippine National Police na mga vloggers na sa ongoing operations. Sinasabay nila sa mga operations nila, gumagawa sila ng iba't ibang scripted acts ng kapulisan para ilabas din sa publiko, para ibahin, balik na rin ang storya. Kung may mga vloggers po, para sa katotohanan, meron din pong ginagamit ngayon ng Philippine National Police para mag-vlog sa kasinungalingan. So be careful po tayo mga kababayan dahil hindi na po, wala na po sa tamang katinoan, kaisipan, ang ginagawa po ngayon ng kapulisan. Lagi kong sinasabi, hindi ko po nila lahat, pero kayo na po humusga. Grabe. Hindi na ako makapagsalita ng mga bagay na kayo na lang po humusga. Alam ng taong bayan, Frank, kung bayad o hindi. Ang kaibahan po ng mga vloggers na binibitbit ni Marcos, ng trolls nila, kwarta o pundo ng gobyerno ginagamit para bayaran sila. Illegal po yun. Bawal yan. Bawal yan. Ito kagaya ng panawagan ngayon ng isang Bupols na berdugong general
na ipasarado ang SMNI na mga YouTube at social media platform. Nangangampanya siya. Ang pangalan niya ay si Nicolas Torre, Regional Director ng Police doon sa Davao. Sabi niya, ito po ang i-report natin, ang SMNI ay istasyon na nagpo-promote ng child trafficking dahil ang kanilang boss nito ay may kaso na child trafficking and sexual abuse. Kaso pa lang yun at yun ay kaduda-duda kasi yun ay ginagawang kaso para lamang lupigin at supilin ang pagtulong ni Pastor sa matamang liderato sa gobyerno natin, lalo na sa liderato ng mga Duterte, kaya nagkaroon ng mga kaso na ganito. Ngayon, ang tanong namin sa Yusek Ben Ranke, matuwid pa ba at nararapat pa bang maging pulis ito at general pang ranggo ni Nicolas Torre na ngayon ay namumuno bilang berdugong atakdog ni Marcos sa pananakit, pananalakay sa Kingdom of Jesus Christ na ipasarado daw ng Facebook at ng YouTube ang lahat ng social media platform access ng SMNI? Go ahead po, Yusek Ben. Wala na rin diyan siya sa katinuan. Pero ako, meron lang akong sasabihin sa kanya. Sooner, si Marcos ay mamawala. And another administration will take over. Dinadrag mo din ang mga pulis sa problema mo. Sa ombudsman. Magka-clearance ka kaya kung may mag-file sa'yo? Kaya nga, dapat filean nyo na ng kaso sa ombudsman. Kasi criminal acts ito. Lahat sila. Filean nyo ng kaso sa ombudsman. Silang lahat na involved. Tingnan natin, pag mawala na si Marcos, luluhod-luhod na yan. Pero ngayon kasi, Yusek, kitang-kita natin, no? Kung paano nga na nangyayari itong chain of command nila, na even alam nila yung actions nila na sarili labag sa batas, susunod at susunod sila. Siguro kahit sabihin, okay, sige, may karapatan na kayo para saktan yung mga tao dyan, imasakrin nyo yung mga tao dyan. Parang even to that level Di ko lang alam kung merong ganong puso ang ating kapulisan. Dahil alam naman nila, sobrang alam nila, na mali talaga yung ginagawa nila. Pero hindi ba sila nalulong din sana sa power? Even yung rank and file natin, ka Eric, wag naman po sana natin abusuhin ang pagiging pulis po natin. Opo. Sana po maintindihan po natin kung bago po tayo mag-aral sa pagiging pulis. Sana po balikan natin yung ating unang minithi kung bakit tayo maging pulis para tagapagtanggol. Hindi po yung ganyang uri ng pananakit, panghaharas, dahil hindi naman po nyo Diyos-Diyosan ang inyong bossing. Tsaka, hindi naman kasali doon sa arrest warrant. Yun ang sabi ng korte nga Hindi naman nakasama sa arrest warrant. Bakit ninyo ginaganon ng mga tao dyan? Exactly. Ang kaibigan po natin at nagpapasalamat tayo na ng mag-privilege speech, Brother Franco, si Senator Bato de la Rosa ay sumuporta po si number 1, Bartap Nacherto, anak ni dating Senador Nini Pimentel. Senator Coco Pimentel, sabi niya, abogado to Saludo ako sa former boss ko. Sabi niya, hindi po pinapahintulutan ng warrant of arrest na mang-agaw ka ng private property. Hindi rin po pinapahintulutan ng warrant of arrest na ang lahat ng nasa paligid at dahil hindi mo makita ang inaharap mo, saktan mo at dahasin mo at labagin ang mga karapatan nila at mapasok ka na sa compound, religious organization, hindi ka na aalis dahil naniniwala ka na nandun sa underground. May heartbeat ang lugar. Pero hindi mo nakikita na may ebidensya ka just because may bit-bit kang warrant of arrest, kukumpiskahin mo ang mga private property na ito. Bawal na bawal po ito. Yusek Ben, do you believe na at least may mga namumulat pa at may matitinong kaisipan pa sa Kongreso, lalo na sa Senado? Ama, ang pinasalamatan ko nga si Senator Coco Pimentel na nagsabi sa ganun. Isa siyang abogado, isang Bartap Natcher, at maganda yung kanyang ginawa in defense of what happened. At saka, alam mo, ganito, itong mga nangyayari ngayon, naalaala ko yung panahon naman ng martial law. Yung nag-umpisa, di ba? Ito yung inumpisahan na karahasan para magkaroon ng martial law o dictatorial regime na uli. Ito ang mga nasusundan ko na yan Kasi sa Cagayan de Oro, doon nag-umpisa yung people power. At ngayon, diyan na naman sa Davao ang people power. Nag-umpisa, di ba? So, balikan natin, yun ang pag-umpisa. At yan ang reminiscent of... Pero, we will reverse history. September 21, never again to martial law. Never again. Never again. We will reverse history. Kasi naniniwala September na next week, this weekend. Yusek Ben, naniniwala ka ba na ang ginagawa ngayon na kabaliwan at kaberduguhan
at kalapastanganan ni Marcos at ng kanyang mga berdugong pulis na ginamit ngayon dyan sa Davao is a preparation to a bigger plan to declare martial law. Minimum Davao region, maximum buong Mindanao, next level buong Mindanao o buong bansa. Do you have that kind of perception now? Yes. Sabi ko nga, yan ay kabaliwan na desisyon na ang makikinabang yan si Lisa, si Tambalosos at si Sandro Marcos. Kasi wala na sa matindong pag-iisip ang ano eh. Di ba? If they will declare martial law, then call for a prime minister. Then who is prime minister? Di ba? Siyempre si Marcos pa rin. Marcos pa rin. So they will dictate everything in government. Yun doon papunta. So sabi mo, bago mangyari yan, mag-aalsa dapat ang tao Mag-aalsa para dapat paalisin siya. para paalisin siya bago mangyari yan. Pero ang pag-aalsa mapayapa. Mapayapa, peaceful. peaceful. Tulad nung ginawa sa IGSA noon, peaceful. Peaceful. Dapat ganon tayo. Never again to martial law, September 21. Nalalapit na. Nalalapit na. Ayan. Huwag natin pahintulutan na isang baliw na presidente ay pupunta sa isang baliw pa na panggobyerno. Ikaw ang unang nagsalita na dating opisyal ng gobyerno bilang undersecretary that you're pointing out right now that the bigger agenda here of the Marcos government is not only to confiscate and seize illegally and brutally yung private property at religious compound, kung hindi lagpas pa dyan, ay ang pananatili sa poder, gagamitin itong issue ngayon sa Davao upang magkaroon ng martial law purposely to control power in government forever. Yes, yon ang talagang ultimate goal because they are so obsessed with power. Ayun. Klaro. Kasi matagal silang nawala eh. Pinali sila, pero ito rin ngayon ang consequence. Bongbong Marcos, natandaan mo, you were 29 years old before when pinalis kayo ng taong bayan. 1986. 1986. Isipin mo, ngayon ang mga nangyari, sinusupil nyo ang karapatan ng mga tao, umalas ang mga tao, nagkaroon na ng mga mass movement karon versus sa administrasyon mo, papalayasin ka na. Huwag mo na lang antayin na puntahan pa namin kayo sa Malacanang for the second time around. Voluntarily, you resign or alis ka na lang dyan. Ayun. Yan Frank, siya, Erika. malinaw na ang direksyon ito. Poder, kapangyarihan, at ang kinakapital na una at sinasangkalan sa altar ng mamamayan ngayon, kayo magde-decide, ay ang nangyayari ngayon sa kingdom of Jesus Christ. Hindi na po silang target nito. Buong bansa na po ang bansa gustong na. lupigin sa martial law program ni Marcos Jr. Kasi ka, Eric, ganito yan eh. Parang dito nila sinusubukan ni Marcos. Yung ginagawa niya sa isipin mo, imagine, more than 5,000 na mga kapulisan, ipapadala sa isang particular na lugar. Tinitignan niya, okay, tetest ko, how the people will react. Yeah. Sinusubukan ko parang testing of waters to kung paano niya i-take over the whole entire country through his own what do you call the rage kind of mentality. Dito yung sinusubukan niya yun eh. Sinusubukan niya if the Filipino will be okay, ganun lang. Tatahimik Tatahimik lang. Walang lalaban. Testing water. Or matatakot silang lahat. Kasi ganito ang mga mahihinang uri ng leader ka, Eric. Weak. Yung mga weak leader, yung mga takot, mahihina, they use force. Use force. They Tama use ka. force to scare people. I agree. Intimidation, force, Yeah. intimidation, and violence. And violence. Yeah, Those tama are the real weak leader. Dahil weak, because duwag. they cannot, because Duwag eh. within themselves, they cannot prove it eh. They cannot prove it. They're not solid. Correct. So what he will do, he will abuse his power. To project na siya ay He was- malakas. Exactly. At state forces These pa. are the former dictators before. Yeah, like It happened to Hitler. the previous administrations, not only here in the Philippines, but to other countries. Yes, agree. Kaya itong nangyayaring ito, Pero hindi siya sinusubo- totoong malakas. Hindi. Kasi kung hindi babangon at tututo ng mamamayan, magiging malakas siya. Pero internally, sabi ni Franco, ang paggamit ng dahas, ang paggamit ng poder at abuso sa poder at ng gobyerno laban sa kanyang mamamayan ay hindi po kalakasan ng leader. Yan ay leader na weak at baliw. Sapagkat hindi mo gagamitin ang poder ng gobyerno para labagin at gasain ang kalayan at karapatan ng iyong mamamayan. May punto ka dyan, Brother Yeah, Franco. and I'm calling out even the Philippine National Police. Ano ba, mahina rin ba kayo? Para labanan nyo yung mga taong inosente, mga misyonaryo. Kung kayo matatapang, pumunta kayo sa China. O, isa lang kayo sa...
puntahan niyo yung mga terorista, doon niyo ipakita yung tapang ninyo. Huwag sa mga inosenteng sibilyan na kayang-kaya yung saktan. Walang kalaban-laban. Ito, dito nagre-reflect kasi ang leadership ka, Eric. Yes. Kung gaano kahina ang presidente, gaano kahina rin yung mga pulis na nananakit dyan. That they cannot do an evaluation of what is wrong and what is right. Na wala na ang sense of moral uprightness. Music Ben, tanong namin ni Brother Franco dito sa iyo, kung ngayong araw na ito ay magpapatuloy ang pag-deny ni Marcos at ni Abalos sa orden ng korte saan patatakbo ang mga kapatid nating Pilipino na dinadahas dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, at ano pang dapat gawin ng mamamayan para sila'y tulungan. Kung hindi na ito pupunta sa magandang resulta, talagang wala na ang bansa. Talagang ito na, tuloy ng plano ni Bongbong Marcos na isang baliw. Dapat ngayon pa lang ang taong bayan aalsa na. Hindi aalsa makipaggira ka kay armed struggle, no? We will make it so peaceful like what we did before. Di ba? Tumindig lang tayo, magsalita, at kalabanin natin sa salita. Magprotesta. Peaceful means, tayo naman mga religious, tayo naman tao, Katoliko, ano pang mga religion natin, ayaw natin ng gulo. Yes. Diba? Pero, we prove na the last 2 EDSA, napaalis natin yung mga weak leader na sinabi mo. At mga abusado. So yan ang patutunguhan natin. Peaceful revolution, tumindig tayo, taong bayan, palisin natin ang isang baliw na presidente upang mahindo na ang lahat na kabaliwan na ginagawa ng mga tao-tauhan niya. Kung hindi mangyayari ito at hindi niya susundin ang lumalaganap na lakas ng panawagan ng mamamayan na umalis siya, may binanggit ka kanina na ang Davao situation pwedeng magsiklab o magpasiklab ng mas malalang kaguluhan, equal or maybe magiging civil war. Magiging civil war. Kung ganitong karahasan ang ginagawa. Opo, kung magpapatuloy civil war yan, sigurado. Pero, sige. Kaya nga tayo, Yusik Ben, ka Eric. Ang ating protesta, isang mapayapang protesta. Mapayapa. Ang protesta, ang pagsasalita na ating karapatan ay nagpapakita na ng pagkakaisa ng bawat Pilipino. Hindi tayo humahawak ng armas. And we are not calling out to Wala naman tayong armas. Wala naman tayong armas. Look at them. May mga armas ba yan? Ang armas natin, yung bibig natin, nagsasalita ng wasto. Tama. Yan. Agree. Yun lang naman tayo, di ba? Pagkakaisa. Kasi sinasabi ko nga ka, Eric, isang hakbang lang to ng pagkakaisa ng bawat Pilipino para baguhin natin. Isipin mo, just one day of all the Filipino will be united. Tapos na. Tapos na to, kinabukasan, maganda na. Mapayapa na kinabukasan ng inyong mga pamilya at sa mga susunod na henerasyon. At maayos na ang gobyerno. Kasi kung maayos ang gobyerno, matino ang Pangulo, ang mga pulis at sundalo niya, Matino din yun. matino din ang direksyon at ginagawa. At ang kanyang pag-ayos sa kahirapan, kagutuman, at mga problema ng ekonomiya, matututukan niya. Tama. Kaysa naman manakit at manglusob ng isang religious compound, obsessed na obsessed, bali na baliw kay Pastor Kibuloy. Samantalang yung problema ng bansa, kagutuman, 16 million Filipino families, Walang trabaho, gutom. Milyong-milyong Pilipino ang nadadagdag araw-araw sa hindi makaagapay sa kagutuman. Ang sinasaktan nila, mga sibilyan at religious workers, kabataan, kababaihan, and yet, ang korte na nagsalita na itigil nyo yan, mali yan, hindi yan ang pag-serve ng warrant, at yung gusto ng korte dito, sundin ang batas, hindi sinusunod, nagpapatuloy, 2 araw na may order ang korte. So ano pong gagawin natin? Meron ba akong narinig kay Rick? Yung mga OFWs na nag-aalsa laban kay Bangag Presidente, Mang dami na. i-implement na nila yung hindi na sila magre-remit dito Ay naku, grabe sa yan. dolyar. Yan ang kanilang civil disobedience. Dahil ninakaw lang naman din pala yung mga pera nila. Totoo naman. Diba? O ginagasto para kalabanin yung mga wala katulad nito. Pera ng pera ng taong bayan yan, mga taxes, mga remittance, ginagamit against sa Sa taong bayan mismo. So mag-alsa daw sila. Hindi na sila mag-remit.
tingnan natin. And in the last 3 days, Yusek Babalik Ben, lang daw sila kung mag-remit, kung mapaalis na bukas. in o the last anong 3 araw. days, kinalampag po ng ating mga Filipino overseas Filipino workers, Filipino communities sa New York, ang konsulada doon, ang doon din po sa Canada, sa Vancouver, ngayon na yata ay ginagawa, sa Toronto mayroon din po, at gandun din po sa Japan, sa London, at iba't ibang bahagi ng Europa. Ito po'y mga solidarity action na binabanggit ni Yusek Ben Ranque na nananawagan sa paglayas na sa poder ni Marcos Jr. at kung hindi magkakaroon ng isang simbolo ng civil disobedience that they will cut off remitting Yun ang their nakakatakot. support sa pamilya Yun ang nila. nakatakot kasi ang remittance kasi, yun ang bumubuhay sa atin. Ekonomiya. Ekonomiya. Kung ayaw na nila dahil hindi nanrespeto ang rule of law sa bansa at naapektuhan yung kanilang mga pamilya dito sa kaguluhan ito. Di ba? So ngayon, panawagan natin kay Rick. Mr. President, Go. alam na ng taong bayan na wala ka na sa katinuan sa pag-iisip. Kami po'y nanawagan din sa ngalan ng taong bayan sa bansang ito at sa buong mundo na nandun mga Pilipinos. Step down at mamuhay ka ng payapa. I-rehab mo yung sarili mo. Para naman magkaroon yung pamilya mo ng matinong tatay, matinong nanay, matinong mga anak. Di ba? Kasi kung ma-heal ka sa sakit mo na addiction, masasaya yung pamilya. Di ba? Masasaya dahil hindi ka kukutsain na anak sila ng drug addict, pamilya ka ng drug addict. Hintuan mo ng kabaliwan na yan. Please, Mr. President, step down. Ayun. Malinaw pong panawagan ng National Coordinator ng Marcos Alisjan, former Undersecretary Ben Ranque, para maisalba po ang ating bansa na malugmok sa possibility ng civil war. Kasi kung ipipilit ni Marcos ang martial law, lalaban pong mamamayan. Hindi na papayag. So, pag nagkaroon po ng ganong sitwasyon, hindi po natin mapipigilan ang ibang mga mamamayan, lalo na sa Mindanao, na dinadahas ngayon ni Marcos, na lumaban sa kanyang pamimilit na manatili sa poder at magkaroon ng abuso sa kapangyarihan at pundo na ginagawa na nila ngayon sa Kingdom of Jesus Christ. Walang korte-korte, walang batas-batas. Yun po ang dahilan kung bakit nananawagan si Yusek Ben Ranque at ang grupo nila ng Marcos Alisjan Movement, at ngayon ay nagtitipon-tipon 3 araw na po. Sa gitna ng ulan at pagod, nagbuo na po ng kampuhan ng mamamayang Pilipino sa Liwasang Bonifacio. What about this, Yusek Ben Ranque? Itong nagaganap na kampuhan ng mamamayang Pilipino sa pagpapalayas kay Marcos at nagbubuo ng lakas dyan sa Liwasang Bonifacio at marami nang pumupunta. Dagdagan ko lang ka, Eric, yan. Kasi yung kampo nila, even yung cathedral, na kung saan doon yung place of worship, doon sumasamba, ito, doon inilalagay ngayon yung may mga sakit, yung ating mga senior citizens para sa kanilang mga oxygen, Yung mga nasugatan. yung mga itinatakbo dahil hindi po agad basta-basta makalabas diretso sa ospital. Diyan po natin nilalagay first aid and everything. At ngayon, Dinarikadahan na ito nila. na ang kinampo. Ang VIP room kung saan malinis na iniingatan natin sa ating buting Worship pastor, room yan. ginamit din, binalahura po ng kapulisan natin dyan. Yusek, Yan po ay desecration. Desecration. Holy place. Desecration yan. At pwede nating ihabla sila dyan. This is a crime. United Nations ba yun? Oo. United Nations. May international humanitarian law na provision yan, at lalo na sa guarantee on civil and political rights ng mga tao. Tama ka doon. At mayroon din ito sa batas sa Pilipinas sa desecration of place of worship. Desecration yan. isipin mo, Yusek, Desecration yan. doon nakaset up yung medics natin, lahat ng mga kinakailangan na suportang medical sa loob ng worship center natin, sa lugar ng sa katedral, sa lugar kung saan tayong sasampan, nandun. Dahil nga marami nagkakasakit, maraming hinihimatay sa kasalukuyang kalagayan, pinalayas ng mga pulis. Yes. Pinalayas. Sinalaula na at binastos. Kaya ano itong panawagan na narinig namin, I was there the other night before po bumuhos yung malakas na ulan na inabot tayo doon ng tuloy-tuloy na pagtitipon. People are now starting to come out at Liwasang Bonifacio dito sa Manila side, malapit sa Malacanang,
Tell us about this Yusek Ben Rank. Ako po yung mananawagan din, hindi lang dito sa Liwasang Bonifacio sana. Manawagan din tayo sa buong lugar sa Pilipinas. Lalabas tayo, gagawa tayo ng ingay, wala lang dahas na mangyari, yung mga armas, mapayapa lang. Speak up. Speak up. Magsalita tayo sa mapayapang paraan upang marinig ng presidente na sana bumaba na siya. Hindi lang dito yan dapat gawin. Dapat hindi na sa Manila. Oo. Kung Pilipinas. So ulitin ni Yusek Ben Ranke, ang panawagan na ito po ay hindi na sakop ng anumang politika, Duterte ka, Marcos ka, hindi. Ito po ay para na sa buong bansang Pilipinas. At ito po, Huwag na tayo magkulor. walang kulay na ito. Importante po dito, ang pinakasentro ng problema na nalulugmok ang ating bayan at ang kabaliwan na nagaganap sa compound ngayon sa Kingdom of Jesus Christ ay dahil yan wala sa wastong pag-iisip at katinuan ang presidente. Kailangan bawiin sa kanyang kapangyarihan at ilagay ang matino at maayos na mamumuno ng ating pamahalaan. Tama bang kuha naman sa panawagan? Yun ang panawagan natin. No? Okay. Yun ang panawagan natin. Kasi balik-balikan ko, karapatan natin yun because we are the sovereign power and we will implement the sovereign will through panawagan. Yun. Na respetuhin naman ninyo ang gusto ng tong bayan na alis ka na kasi baliw ka eh. At mawawasak ang buong bansa. At mawasa ka bumbunsa. Ayun, Frank. Yes, last message na lang, Yusek, sa ating mga kababayan. At anong gusto mo palang ipanawagan ng mga hakbang Oh, pagkakaisa ito nila? pa. Go. Panawagan ko yung mga nasa gobyerno, katulad ko, mga nasa kabinet, no? Nasa yung simbahan, Sige. yung CBCP, Isa-isayin natin. sasayin natin. Ang mga former cabinet officials at active cabinet officials na matitino pa. Sige. CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines. and other religious organizations. Okay. Di ba? Integrated Bar of the Philippines. Importante yun. di ba? National Press Club. National Press Club. di ba? National Media Organizations. International pa. International Media. Okay. Manawagan kami sa inyo lahat. We will consider ourselves as one voice, one Filipino voice na concern sa bansa natin na ayaw natin ng isang pangulo na may diferensya sa utak. Yan sinasabi ko. Hindi naman ako nagsisinungaling katulad niya. Obvious naman ang mga dahilan. Diba? Alam nyo na yan. In fact, sa totoo lang, mayroon nagbulong sa akin na tahimik lang ang Makati, pero Nagbabantay na sila. Makati Diba? Business Club. Makati Business Club. Yun. Tsaka marami pang organisasyon, sabi nila. May nakalimutan ka daw na ipanawagan, sabi ng televiewers Ano? ng ating manonood. Opo. Yung Armed Forces of the Philippines. Importante ito. At mga pulis, huwag niyong Opo. sundin ang baliw na Commander-in-Chief. Sa ating mga kapatid dyan, kayo po ang you are the defenders. You are the protectors. You are the enforcers, di ba? Of our laws, protectors of our people. Huwag na kayo pong sumunod sa isang baliw na presidente. Ayun, malinaw na panawagan. Huwag na po kayong sumunod.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!